puso. Turuan mo mag-alala sa bawat pagkukuro, lahat ay makaya ka. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming nagpapasubasob dahil sa aming kahinaan ay makabangon nawa at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. May nahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy, hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Papaghariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ang nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa.
Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit sa lakhayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tumayo na po tayo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Jesucristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kaniyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kaniyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kung hindi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo
na si Jesus ay nasa Bitanya, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kung hindi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nanalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayo. Ngayon po ay Lunes Santo. Ramdam na natin ang ating pagunita at pagsasariwa sa mga mahal na araw. Tunay nga pong ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at walang kapantay. Patuloy pa rin tayo sa ating pagninilay sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Sa ating unang pagbasa, maliwanag pong narinig natin na isinalaysay ang magiging misyon at papel ng lingkod sa sangkatauhan. Itong lingkod na ito ay ang siyang pinili at kinalugdan ng Diyos Ama. Mahinahon, banayan, at hindi nawawala ng pag-asa. Siya rin ay masunurin sa Diyos, matuwid ang pamumuhay at mahabagin sa pangangailangan ng mga tao. At ang lingkod na tinutukoy dito ay natupad po sa ating bagong tipan sa pamamagitan ng bugtong na anak, ang anak ng Diyos Ama, si Jesus Nazareno. Kaya nga sa kaniyang pamumuhay, naging masunurin siya hanggang kamatayan sa krus. Simulan niya ang pangangaral tungkol sa paghahari ng kaharian ng Diyos. Noong isang linggo po ay narinig natin ang salaysay kung paanong si Jesus gumawa ng mga himala at kababalaghan, at kabilang sa mga himalang ginawa ni Jesus ay ang buhayin niyang muli ang kaniyang kaibigang si Lazaro. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pasasalamat sa Bitanya dahil sa dakilang kababalaghan na ginawa ni Jesus Nazareno. Si Marta naghanda ng pagkain, samantalang si Maria kinuha ang mamahaling pabango at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Kaya naman, narinig din natin kung paano humalimuyak ang bango sa buong bahay. Sa hindi inaasahang pangyayari, tinulugsa ni Judas Iscariote ang ginawang ito ni Maria. Nang hinayang siya sa pagbubuhos ng pabango, at dapat sana'y ipinagbili na lamang upang maitulong sa mahihirap. Subalit pagmasdan ninyo ang binanggit ni Jesus Nazareno. Binanggit sa Ebanghelyo na ang pinakadahilan kung bakit ito sinabi ni Judas ay dahil sa siya'y isang magnanakaw. At dahil dito, masasabi natin siya'y gahaman sa pera. Kaya't sinagot ni Jesus na hayaan niyang gawin ang ginagawa ni Maria bilang paghahanda sa paglilibing sa hari ng sanlibutan. Dito, tila baga sinasabi ni Jesus kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Kaya nga ang utang na loob ni Maria ay isang paraan ng pasasalamat at pagtanggap
kay Jesus sa kanilang bahay. Ito ang pamamaraan ni Maria upang ipakita ang kaniyang pagmamahal at debosyon sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kung inyo din pong maaalala, minsan na ring dumalaw noon sa kanilang tahanan sa Jesus habang si Maria ay abala sa mga gawaing bahay. Mas pinili ni Maria ang mabuti. Yan ay ang makinig at manatili kasama ng Panginoon. Ang atin pong Diyos ay kapiling natin sa araw-araw ng ating buhay, kahit hindi natin siya nakikita. Maraming pagkakataon din po ang nakalulungkot kong minsan na pinagdududahan natin ang galaw at kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Minsan, sinisisi natin ang Diyos sa mga hindi magandang pangyayari sa ating buhay. Subalit ang Panginoon, magkulang man tayo, manisi man tayo, siya ay nananatiling tapat sa atin. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, ang Panginoon natin, magbago man tayo, manisi man tayo, kahit wala sa lagwang, ang Panginoon natin laging tapat. Kagaya ni Maria sa Ebanghelyo, huwag tayong matakot, ibuhos ang lahat sa Diyos. Kung gaano niya ibinuhos ang kaniyang pinakatatagong pabango, ibuhos din natin sa Diyos ang pabango ng ating paglilingkod. Uulitin ko po, mga kapatid, ibuhos din natin sa Diyos ang pabango ng ating paglilingkod, ang pabango ng ating paglingap, at ang pabango ng ating pagmamahal. Lagi ko po itong sinasabi, sa taong may pananalig, hindi na siya kailangang mangailangan ng anupaman dahil sapat na sa kanya ang pinakamahalagang yaman, yan ay ang Diyos. Uulitin ko, mga kapatid, sa isang taong may Diyos sa kaniyang buhay, taglay na niya ang pinakayaman ng mundo at wala na siyang ibang kakailanganin pa. Dahil para sa kaniya, ang Diyos sapat na. Si Maria, hindi niya na kailangan ng anupaman, kaya handa niyang ibigay ang lahat para sa Diyos. Si Jesus Nazareno, dapat siya pa lamang sapat na sa ating buhay. Kaya nga dapat ang laman ng ating puso, kagaya ni Maria, walang hanggang pasasalamat. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kaniyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang bawat panalangin. At sa bawat kahilingan, ang ating itutugon, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtiyatyaga, manalangin tayo.
Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kaniyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng kaniyang kabutihang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po lahat. Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maring gawin ko ngayon. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulod ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko uling daraan sa ganitong mga landas. Tumayo na ba lahat? Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang ginaganap naming paghahain ng iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang ng kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Maluluping na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban.
Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusat, pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo, Kristo ng buhay ko. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati ka namin.